Babe, andito na yung bago nating katulong, si Amanda. In-screen mo bang mabuti ito, Marisa? Baka kasi mamaya, layasin tayo kaagad. Enjoy ka ba sa pinapanood mo? Sir? Sanay na rin ako titigan ng mga babae. Kahit nga mga lalaki eh. Amanda, hawakan mo nga. Hawakan mo, sabi! Tapatin mo nga ako, Amanda. Trip mo ba ang asawa ko? Ma'am? Amanda, alam mo sa bahay na ito, ang ibig sabihin ng masakit, masarap yun. Sa ganun kasi kami nag-i-enjoy. Pero pinili ko to, Amanda. Dahil mahal ko ang asawa ko. Ready ka na? Oh, Jerica, anak. Bakit ka umiiyak? Bakit kasi kailangan mo pang lumayo? Anak, alam mo, kung pwede lang na makauwi ako kagad dito eh. Huwag ka mag-alala. Sa graduation mo, pangako ko sa'yo, ako magsasabit ng medalya mo. Ha? Oo nga. Sa graduation, nandun ka. Paano sa araw-araw? At naman kasi kailangan mo pang pumunta doon, di ka nalang pumirmi dito. Maghahanap na lang ako ng pangalawang trabaho. Pagkatapos hindi ka na uuwi. Magkakasakit ka. Halos hindi ka na matutulog. Alam mo rin wala pa akong plano maging byuda ng maaga, ha? Kapag mahirap ang buhay, di ba lumalaban lang tayo? Isipin mo, yung paglilinis at pagluluto ko dito, masusweldohan pala ako ng malaki doon. At saka, sandali lang ako mawawala. Mag-iipon lang ako para pag uwi ko dito, meron tayong pantayo ng negosyo. Baka naman kasi doon sa lilipatan mo, baka meron diyang mga... Baka may mga driver doon, ha? Baka may security. Mahirap na. Ayun! Umamin din. Nagsisilos pala. Ipapaalala ko lang kasi sa'yo. Maganda ka. May asim ka pa. Mahirap na. Delikado. Hindi naman. Wala namang iba. Ikaw lang. Konting tiwala lang, please. Dahil sa'yo, may tiwala ako. Sa iba, wala. Pasok. Dalawa lang kami ng asawa ko dito sa bahay na to. Madali lang naman yung trabaho. Linis ng bahay, konting luto, konting laba. Wala pong problema, ma'am. Medyo malaki yung bahay, nakita mo naman. Kaya mahirap linisin. Yun yung reklamo ng dati namin mga katulong. Huwag po kayong mag-alala, ma'am, kasi masipag naman po ako. Tsaka hindi rin po ako mareklamo. Good. Ma'am, ako lang po ba mag-isa dito? Ibig ko pong sabihin, wala po ba kayong security guard, driver? Wala. Private kasi kaming mag-asawa, so ayaw namin na masyadong maraming tao. Okay po. Oo nga pala, gusto ko linisin mo na lahat ng kwarto dito sa bahay. Puwera lang dun sa basement. Bawal ka dun. Bakit po, ma'am? Pwede ba, Amanda? Ayoko na masyadong maraming tanong. Pati yung Sir Elmo mo ayaw ng masyadong maraming tanong, ha? Ayun na ata siya. Babe, andito na yung bago nating katulong, si Amanda. Good morning po, sir. In-screen mo bang mabuti ito, Marisa? Oo naman. Baka kasi mamaya, layasin tayo kaagad dito. Screenin ko nga ng mabuti, okay? Sige, alis na ako. Bye. Bye. Si ma'am yun na. Nasaktan ako, babe. Ano ba? Sabi ko, masakit. Hindi ko sinabi na tumigil ka. Tama na! Ayoko ka na! Pinabawi ko na ako sa kama na! Ayoko na!
sorry po. Saan nagsusorry? Sa nabasag mo o dahil nakikinig ka sa amin? Ay, sir. Sir, hindi naman po ako nakikinig. Narinig ko po kasi si ma'am na nasasaktan, kaya po bumaba ako. Amanda, alam mo sa bahay na ito, ang ibig sabihin ng masakit, masarap yun. Sige na, matulog ka na. Ako nang bahala dyan. Sorry po. May edad na yung kinuha kong katulong ha. Baka pati yun, manyakin mo pa. Ano ka ba naman? Alam mo namang di ako napatol sa may edad, di ba? Totoo naman eh, kaya nga sila nagsisilayasan kasi hinaharot mo. O de, sige, ganito na lang. Uwi ka na lang ng maaga mamaya para ikaw na lang haharutin ko. Sira ulo ka. Amanda, halika nga saglit. Ho, Tara. Tara, lapit ka. Ano? Enjoy ka ba sa pinapanood mo? sir? Hindi, nakita ko kasi pinapanood mo ako eh. Ay, hindi po ako nanonood, sir. Halika dito. Sir, sorry po. Ano, Amanda? Oo ka na ba? Sir? Pinapanood mo pala ako kanina. Sir, hindi ko napadaan lang po ako. Parang kinakabahan ka yata. Relax! Huwag ka matakot. Alam mo, sanay na rin naman ako na tinitignan ako ng mga tao. Kasi alam mo na, medyo gwapo tayo. Nagpapaganda ng katawan. Kaya sanay na rin ako tinitignan ng mga babae. Kahit nga mga lalaki pa eh. Sorry sir, hindi ko naman po kasi intensyon na tumitig eh. Humahanga lang po ako sa disiplina ninyo. Dito, humahanga ka. Sir? Amanda, hawakan mo. Ay, sir, nakakahiya po. Hawakan mo na, dali. Matigas yan. Amanda, hawakan mo. Hawakan mo sabi. Hawakan mo sabi. Yan. Di ba? Matigas? Anong nangyayari dito? Anong nangyayari dito? Nagpapakuha lang po si sir ng tubig. Kamusta yung trabaho mo? Paghain mo nga ako. Tapatin mo nga ako, Amanda. Trip mo ba ang asawa ko? Ma'am? Babae ka. Babae rin ako. Hindi naman ako bulag eh. Kaya sagutin mo ang tanong ko. Type mo ba ang asawa ko? Naku ma'am, hindi po talaga. Ma'am, pangako, trabaho lang po ang gusto ko. Yun lang po. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pinapalayas eh. Pero, oras na asawa ko ang trinabaho mo, sinasabi ko sa'yo, papakulong kita. Ma'am, may asawa naman din po ako.
At saka mahal ko po yung trabaho ko. Hindi po ako gagawa ng gulo. Well, sa bagay, tignan mo naman ako. Tapos tignan mo yung sarili mo. Siguro naman hindi ka papatuloy ng asawa ko, no? Magbukas ka nga ng delata. Hindi ako natutuwa sa ulo eh. Tama na! Ayoko ka na! Masakit! Nakakatawa na loob! Masakit! Tama na! Ow! Masakit! Sino ka? Sir, ba't ganyan po itsura ninyo? Ano ka ba? Kasama sa laro yun. Kunwari, ayaw niya. Kunwari, nasasaktan siya. Alam mo, sa ganun kasi kami nag-e-enjoy. Ito. Ito, susi. Dalagan mo si Marisa dun sa loob, ha? Kasi pagod na yun eh. At pagkatapos, paganda mo kami na makakain. Medyo napalaban kasi kami. Ma'am? Ma'am? Ma'am, tatawag ho ako ng pulis. Ma'am, pero sinasaktan na kayo ni Sir. Tingnan niyo po yung itsura ninyo. Pero pinili ko to, Amanda. Dahil mahal ko ang asawa ko. Hindi ba gano'n naman tayong mga babae? Para mapasaya natin ang asawa at pamilya natin. Sasakripisyo tayo, nagkokompromiso. Ma'am, alam ko. Kaya nga ako nandito sa inyo eh. Nagtratrabaho ako dahil mahal ko ang pamilya ko. Pero ang sakripisyo, may hangganan. Hanggang saan ba ako titiis? Kapag binababoy na ang pagkatao, tama na. Sukdulan na. Oo. Papapilit ka pa ba? Wala ako sa mood. Sa tingin mo, may pakialam ako. Pag gusto ko, gusto ko. Tsaka asawa kita, di ba? Trabaho mo na paligayahin ko. Ma'am! Ano ba? Pero hindi kasama doon na babuyan mo ko. Ah, ganon. Matigas na ulo mo ngayon. Ha? Alam mo, maghanap ka na ng ibang babae na bababuyan mo. Dahil tapos na ako sa'yo. Sabi mo? Ano sabi mo? Tapos ka na sa akin? Ito nga pala yung gusto mo, no? Yung nagkakasakitan pa tayo. Bumatay ka na! Patay pala, ha? Huwag mo ako kailangan! Huwag mo ako kailangan! Mama ka, please, please! Ikaw ang mamamatay ngayon. Wag, please! Mama ka, please, wag! Pinatay mo si Ma'am! Hoy! Saan pupunta? Saan ka pupunta, ha? Ha? Sige dito. Liga! Sir, di ko po talaga alam kung paano niya po ito nagawa. Di ko alam kung ba't siya tumalon. Di ko po alam kung ba't siya nagpakamatay. Saan niyo ba nakita tong suicide note na to? Nakita ko lang po yan sa kwarto namin eh. Nakalagay kasi dito sa suicide note ng asawa mo. Lubog siya sa utang.
Pati mga ipon nyo, naubos na raw. Marisa, sana sinabi mo. Papatawad naman kita eh. Dalawa lang ba kayo nakatira dito sa bahay na to? O meron kayong pwedeng katulong na pwede namin tanungin? Wala po, sir. Ayaw po kasi ng asawa ko na may iba kaming kasama dito sa bahay. Sir, ano po ba yung pintuan mo sa ilalim na ito? Sir, ano po yun? Bodega. Doon po kasi nakalagay yung mga gamit namin ni Mrs. ng mga bata pa po. Hayop ka! Pakawalan mo ako! Sige, sigaw! Alam mo, mapapagod ka lang. Kasi wala namang makakarinig sa'yo dito. Alam mo, demonyo ka! Demonyo ka dahil pinatay mo si Ma'am Marisa! Alam mo, di ko naman sinasadya, di ba? Huwag mo na akong galitin. Mag-isa na nga lang ako eh. Wala na akong kasama sa buhay. Pero, buti na lang, andito ka na. Namalengke pala ako kanina. Bumili ako ng mga gulay. Demonyo ka! Binaboy mo ko. Ano ginagawa mo dito? Paano ka nakatakas? Tayin ka na! Ayos ka. Nakakarami na kayo. Ay, balik lang kayo pagka ubos na. Tay, bakit wala si nanay? Sabi niya punta siya sa graduation ko, di ba? Anak, nangako ang nanay mo na dadating siya. Huwag kang mag-alala, baka na traffic lang yan, ha? Huwag ka nang malungkot. Nay! Ano nangyari sa'yo? Nay! Ano yung dugo yan? Ha? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Na, di ba sinabi ko naman sa'yo, makakapunta ako sa graduation mo? Ha? Amanda, magsalita ka. Anong nangyari sa'yo? Ha? Anong nangyari sa'yo? Hindi na ako mabababoy. Hindi na ako mabababoy kasi pinatay ko na siya. Amanda Villamayor, inaaresto ka namin sa salang pagpatay kay Elmo Sandoval. Tama ka sa amin. Sir. Amanda. Nakatakas man siya sa basement, nakakulong naman ngayon at malayo sa kanyang pamilya si Amanda, hindi niya tunay na pangalan. Kaya naman agad kumilos ang aming team para tulungan ang pamilya ni Amanda. At that moment, hindi naman natin maisisigaw agad na self-defense yan. Kinakailangan mong patunayan yan sa hukuman. Okay? So the fact na napatay niya yun at may namatay, ang gagawin pa rin proper procedures doon, magkakaroon ng tinatawag na reverse trial, mauuna siya mag-present ng evidence. Hi Rene! Good afternoon
naman sa inyo. Kamusta na sina Amanda at Jerica? Mabuti naman po yung mag-ina ko. Masakit para sa amin. Nakakulong si Mrs. Kamusta ba si Amanda bago pa siya makulong? Wala po ako mahiling sa asawa ko. Dahil napakasipag po ng asawa ko eh. Lahat ng pwedeng pagkakitaan, pinapasok nun para mabuhay yung pamilya namin eh. Eto Rene, may hinanda kami mga munting sorpresa para sa iyo at sa pamilya mo, kaya samahan niyo kami, ha? Rene, ang unang handog namin sa iyo, 3 negosyo na pwede niyong pagkakitaan. Unang-una na riyan, itong bigasan business. Pangalawa, itong beauty and slimming products business para sa inyo ni Jerica. At syempre, since alam ko mahilig ka magluto, di ba? Etong para sa iyo, karinderya ni Rene. May double burner stove, rice cooker, utensils at dining set. Ayan Rene, bukod sa kitchen showcase na ito, meron din tayong living room showcase. At kasama na yan itong brand new sofa na pwede pang mag-double up bilang isang kama. Ayan, pwede kayo matulog dyan. Dagdagan na rin natin yan ng isang radio with LED light, tablet, GMA Affordabox at isang brand new flat screen TV. So, Amanda, narinig namin ang iyong kahilingan at nandito ang aming office, ang aming tanggapan at willing kami para magbigay sa iyo ng free legal assistance para dyan sa iyong kinakaharap na kaso. Maraming salamat po sa programa nyo. Malaking tulong na po talaga ito sa amin. Maraming salamat po. Nasa likod man ng rehas ngayon si Amanda, hinding-hindi pa rin niya maikukulong ang matinding pagmamahal niya para sa kanyang pamilya at ang kanyang laban para sa hustisya. Mga kapuso, lagi po natin tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang bagong Wish Ko Lang. Wish ko lang.